Oh, oh, Wow! oh. Sa hilig ng aming pamilya sa mga ibon ay pati sa date ay kasama pa din sila. Kaya for today's ganap ay bibisita tayo sa sanktuaryo at hopefully ay makita natin ang malapitan ang mga ibon. At dito nga ang date natin sa Russell Hall Wildlife Sanctuary. Nasa 15-minute drive mula sa bahay. Dati ko nang gustong puntahan ito pero ewan ko ba, sa lapit nito ay di namin mapunta-puntahan. Hanggang dungaw lang ang nagagawa ko sa tuwing dumadaan dito. Ito ang lagusan papasok at palabas ng hide. Silipin natin ng konti kung ano ba ang nasa likod ng walls na ito. Hayan, at nagsisilabasan na palang mga turistang dala ng bus sa parking kanina. Sana konti na lang ang natira para kami naman ang sunod na manood. Door opening. Here's hide number 2. May 3 hides pa lang sanctuary na ito pero ito lang ang open sa ngayon. Malis din kaagad pagkapasok namin ang isang natitirang turista. Ang bongga! Solong-solo na naman namin naani ko ang buong hide. At ito ang loob ng hide. Air-conditioned kaya komportable ang mga turista lalo na pag summer. Sa walls at viewing desk nito ay may mga information about flamingos. Meron ding upuan para mas makapag-viewing ka ng maigi. 15 na katao ang capacity nito. May isang turista na dumating kaya mas masigla na ang mood namin dito sa hide. Giving food? Na-excite kami nung may makita kaming dumarating na sasakyan sa loob ng sanctuary. No, I think he will go near to them. Oh, someone is happy. This we can come again in the winter time. So you will see, you see some of them still is white their leg. Yeah, but look that one. It's already pink. It did and that one. Look, it's already Yeah, pink it's her feather. starting to getting. So in the winter time, they will be the full pink. Oh, they're all coming here. 3 bugs they're going to eat. At napakaswerte namin na natsyempuhan din ang oras ng pagpapakain. Perfect na perfect ang timing ng aming pagbisita. Oh, Makikita na din natin kung paano sila mag-behave kapag pinapakain sila. Habang nag-aayos ang magpapakain kanina ay unti-unti nang nagsisilapitan ang mga flamingo. oh, oh, wow. Oh. Pagkatalikod ni Manong sa pag-i-scatter ng pagkain ay agad silang bumabalik para kumain na. At yung iba naman na nasa malayo ay lumalapit na din dahil dyan yata ang kanilang dining area. Oh, they're coming. We're on perfect timing. Kanina ay sinabi ng kasama naming turista na mas magandang mag-viewing kapag winter dahil mas maganda daw ang kulay nila pag malamig na panahon. Kasi sila'y nagpipink. Totoo nga kaya yun? Habang pinapanood natin silang kumain ay heto ang ating... Alam nyo ba na may 6 lang na species ng flamingo sa buong mundo? At alam nyo ba na ang flamingo ay galing sa Spanish at Latin word na flamenco na ang ibig sabihin ay fire? At sinasabi nga ng kasama naming turista na maganda pag winter kami pumunta ulit dahil sa winter ay mas maganda ang kulay nila at dun daw namin makikita ang pagpipinkish nila. By the way, itong video na ito ay kuha ilang buwan na ang nakakalipas. Oh, they can fly. You will see when they walk away, it looks so nice. Pero ayon na din sa gwardya at sa aking research, pagiging pink ay maa-attain habang sila ay nagmamature. At dahil na din sa kanilang diet o kaya'y pagkain. Hindi sila born pink. Sa katunayan, yung flamingo chicks ay color gray o white kapag ipinapanganak. At nasa 3 taon bago nila ma-attain ang mature pink. At again, depende rin ulit ito sa kanilang pagkain. Sila ay kumakain ng algae, snail at shrimp. At yung color daw ng shrimp ang nagbibigay kulay pink sa kanilang mga balahibo. Curious tuloy ako kung saan gawa yung mga pinapakaing feeds sa kanila. Gawa kaya ito sa shrimp? At heto pa, ang tuka ng chicks ay straight at mas nagiging yuko ito habang sila ay tumatanda. They are happy. Oh, someone is flying. Oh, they can fly. What time they will feed them? How many times per day? 2 times, morning and before closing, yeah? Yeah. 12. Ah. Ang paa nila ay parang web na siyang tumutulong sa kanila na tumakbo sa tubig. At gustong-gusto din nilang tumatayo gamit lamang ang isang paa. At sila din ay nakakalipad. Makikita natin na sila ay kumpol-kumpol at walang nagsosolo. Gustong-gusto nila na magkakasama sila para mas madali nilang maidepensa ang isa't isa pag may dumating na predator o kaaway. Ang tawag sa grupo nila ay colony. Mga flamingo ang isa sa mga may mahahabang buhay at kayang-kaya nilang umabot ng hanggang 40 years. That's it. It's 3 bugs he's living. So they feed them with 3 bags of 23 kg.
That's long. 69, one bag. That's 69 kg for all this. For all these flamingos. Natapos na ang pagpapakain at panonood namin, bago na namang kaalaman ang aming natutunan. Appreciate ko ang pagpapahalaga ng mga sanktuaryo tulad nito na nagbibigay ng pagpapahalaga sa pag-maintain ng natural habitat para sa mga ibong tulad nito. At para ma-enjoy din hindi lang ng mga turista kundi ng mga susunod pang henerasyon. Maliban sa kaalaman kung paano sila mag-transform from gray chick to beautiful pinkish orangey flamingo after 3 years ay napahanga nila ako sa kanilang pagiging together as colony. At kung mapunta ka naman dito sa Dubai at gusto mo ng ganitong ganap ay heto ang work timing nila. By the way, free entry nga pala dito kaya pwedeng bumalik. At inshallah, sa susunod na balik namin ay makakakita na kami ng pink, fiery, orangey feathered flamingos.